Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy niyang pagbibiyaya ng ating buhay at kalakasan. At gaya ng aming patuloy na dalangin, nawa ang malaking bahagi ng buhay at kalakasang ito ay magugol natin o magamit natin sa patuloy na pagsubaybay at pag-alam ng banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at ngayon kapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po at pag-ibig ang aming bati sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang napakahalagang paksa ang ngayon po ay ating sama-samang tatalakayin sa araw na ito. Gaya po ng aming pong dalangin, patuloy nating ituon ang ating pong buong pakinig, namnamin natin ang mga pagtuturong ito sapagkat ito ang tanging paraan upang ang tao'y magkaroon ng pananampalataya sa makatwid bagay ang pakikinig ng mga salita ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ano ang dahilan kung bakit kailangang dinggin natin ang salita ng ating Panginoon? Ano ang ibinibigay na garantiya ng banal na kasulatan tungkol po sa mga salita ng ating Panginoon? Kaya bumangon ang paksang araling ito na may pamagat na ang salita ng Panginoon ay subok o tested, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Ano ang mga katunayan na ang salita ng Panginoon ay subok o tested? Mga minamahal naming taga-subaybay, ito ang sama-sama nating pag-aralan sa awat tulong at paggabay ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na Neraya, ano po ba ang tiyak na dahilan kung bakit ang salita ng Panginoon Diyos ay sinasabi ng paksang aralin na ito ay pawang subok o tested? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa aklat ng Lucas. Ang kapitulo po ay 1 at ang bersikulo po ay 37. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Napakaliwanag po ang pahayag na ito mula sa banal na kasulatan. Ayon sa talatang ito na binasa ng ating kapatid na Benhanan ay sumasagot sa pangunahing dahilan kung bakit sa pamamagitan ng paksang aralin ay sinasabing ang bawat salita ng Panginoon ay subok o tested. Ang sagot, sapagkat anya, walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Opo, yun ang tiyak na sagot. Walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Palibhasa po ang Diyos ay makapangyarihan. Sa ibang salita ay tinatawag siyang pinaka-makapangyarihan. Hindi lang yon ay kalikasan niya bilang Diyos. Natatanghal o nahayag ang pagiging makapangyarihan niya maging sa paraan ng kanyang pananalita at lalo na sa mga bagay na kanyang sinasabi. Opo, walang salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon na walang taglay na kapangyarihan. Kaya mapanghahawakan ito.
ito ay subok o napatunayan na. Sa ibang salita, iba po siyang magsalita kumpara sa mga tao. Ang Diyos po ay palibhasa, makapangyarihan, isang uri lang po siya ng salita mayroon. Opo. Kapag sinabi niya, dahil makapangyarihan siya at ang kanyang salita, yon ang mangyayari, yaon ang magaganap. Hindi po siya katulad ng tao. Tayo pong mga tao, meron po tayong dalawang uri ng salita. May mga bagay na sinasabi tayo na kaya nating gawin at meron din tayo nasasabi lang pero sa totoo lang ay hindi naman natin kayang gawin. Palibhasa, tayong mga tao ay hindi naman gaya ng Diyos na makapangyarihan. Subalit ang Diyos po, isang uri lang ng salita meron siya. Inuulit ko po, palibhasa, ang Diyos ay makapangyarihan, kaya ang lahat ng kanyang sinasabi, ang kanyang lahat ng salita ay makapangyarihan. Yun ang dahilan. Kaya sinasabi sa ating paksa na ang salita ng Panginoon ay subok o tested. Bawat sinabi, tiyak na ito'y magaganap, tiyak na ito ay mangyayari. Ito man ay hadlangan ng sino man, pero walang kapangyarihang sino mang pwedeng humadlang sa sinalita ng bibig ng ating Panginoon. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang dahilan kung bakit sinasabi ng ating paksa na ang salita ng Panginoon ay subok at ito ay mapanghahawakan. Gaya po ng pagpapaliwanag ng kapatid na Neraya, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay may taglay na bawat salitain ng kanyang bibig, ito ay magaganap o mangyayari. Kaya sino tayo bilang mga tao ang hindi lubos na magtitiwala sa kung ano ang sinalita o sinabi ng ating Panginoon Diyos, lalo na kung ito ay patungkol sa espiritual na bagay o may kinalaman sa ating mga kaluluwa. Mga minamahal naming mga taga-subaybay, kung ang bawat salita ng Panginoon ay subok, kapatid na Neraya, kailan nangyayari o kailan nagaganap ang lahat ng mga sinalita ng ating Panginoon Diyos? Ang sagot po ay muli nating mababasa sa aklat pa rin po ng Lucas. Ang kapitulo po ay 1 at ang bersikulo po ay 20. At narito, mapipipi ka at hindi ka makapangungusap hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka sumampalataya sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan. Pakibigyan natin ng pansin yung huling mga pananalita sa talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan. Gaya ng ating narinig, yung salita ng Diyos ay dapat sampalatayan na magaganap sa kanilang kapanahunan. Opo, may mga salita po ang Panginoon na instant pagkasabi, yun po ay nangyayari kaagad o nagaganap. Meron namang mga uri ng salita ng Diyos na merong tiyak na kapanahunan para ito po ay mangyari o para ito ay maganap. Halimbawa, nung panahon ng pasimula pa lamang ng paglalang, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag po. Sinabi ng Panginoon na sibulan ng lupa ng iba't ibang uri ng puno, punong kahoy, ng halaman. Pagkasalita, naganap agad. Opo. Magkaroon ng iba't ibang uri ng isda sa dagat, kaya hindi naman. Magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa. Pagkasabi, instant nangyayari. Palibhasa, ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Bagamat isang uri lang siya ng salita, mayroon na kapag sinabi ay nagaganap o nangyayari dahil makapangyarihan ang kanyang salita, pero yung kaganapan, merong salita na pagkasabi, nagaganap agad, at meron namang sinasabi sa parang propesiya o hula. Na kapag sinabi niya ngayon, pero ang takdang panahon ay sa hinaharap pa. Pero hindi ibig sabihin, kung nagluluwat o hindi agad nangyayari, nababawasan yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang salita. Hindi po. Kundi sa takdang panahon, batay sa kapanahunan, sabi ng Biblia, doon nangyayari o nagaganap. Minsan po kasi,
nahuhulog ang tao sa pag-aalinlangan Opo. o hindi po lubos na pagtitiwala sa mga salita ng Diyos na nasusulat sa Biblia kapag ito'y nagluluwat o hindi agad nagaganap. Kaya pinapaliwanag po sa pamamagitan ng araling ito na mamalagi ang tao sa pagtitiwala, pangahawakan, lalo na sa lubos na pagsampalataya sa mga salita ng Diyos kahit hindi pa agad nangyayari sapagkat sinabi ngayon sa paraang hula. At kapag dumating na yung takdang panahon para doon bigyan ng Diyos ng kaganapan yung mga bagay na kanyang sinabi, walang sino man o walang anumang kapangyarihan na pwedeng pumigil doon. So yun po ang sagot ng Biblia kung kailan nagaganap o nangyayari ang lahat ng mga salita ng Diyos. Sinuulit ko po, merong nangyayari pagkasabi agad at merong pangyayari sa paraang hula sa darating na takdang panahon. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay, ang paksang aralin ay nagbubukas sa ating kalooban at gumigising sa ating kamalayan na ang pangyayari o kaganapan ng bawat salita ng ating Panginoon Diyos, ito man ay sa paraang hula, ay dapat po nating panghawakan at pagtiwalaan sapagkat maging ang panahon ng kaganapan o papangyayarihin ito ng ating Panginoon ay nasa lubos niyang kapangyarihan. Kaya walang sino mang tao ang pwedeng magdikta sa ating Panginoon na kung kailan dapat mangyari yung salita ng ating Panginoon. Tandaan po natin, God's timing is always perfect. Walang pwedeng magsabi sa Kanya na, Panginoon, huli na yang pangyayaring yan. Masyadong late na o dili kaya masyado naman yatang maaga na mangyari itong mga sinalita mo sa amin. Mga giliw naming taga-subaybay, naglalayon na tayo'y turuan kung papaano natin masikap at matyagang hintayin kung ano at kailan papangyayarihin ng ating Panginoon Diyos ang kanyang mga sinalita. Bukod dito, kapatid na Neraya, ano nga ba ang isa sa mga halimbawa na propesiya ng ating Panginoon na sinabi na niya ng una, subalit ngayon pa lamang natin ito nararanasan bilang ito ay kaganapan ng kanyang salita? Ang isa pong halimbawa ng mga sinalita ng bibig ng Panginoon at natala sa Biblia sa parang hula noon, pero ang kaganapan ay ngayon, mababasa po natin sa aklat ng Daniel. Ang kapitulo ay 12 at ang bersikulo po ay 4. Ngunit ikaw o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Hindi po lingid sa kaalaman natin. Ito ay isang tagpo na ang Diyos at si Propeta Daniel ay nag-uusap. At ayon sa kanilang pag-uusap ay ibinili ng Panginoon na isulat sa isang aklat at tatakan ng lahat ng mga bagay na kanyang sinasabi. At ito naman po ay natupad ni Daniel. At ayon sa salita ng Diyos na natala, na noon ay sinabi sa paraang hula, darating niya yung una, panahon ng kawakasan. Opo, may panahon talaga ng kawakasan. Kung merong panahon ng pasimula, merong panahon ng wakas. At bukod sa pagpapahayag ng panahon ng kawakasan, sa panahon yan niya, ang mangyayari ay marami niya ang tatakbo ng parot parito. Yun ang unang sinabi bilang hula. At ang pangalawa, at ang kaalaman ay lalago. So tatlong mahalagang bagay ang dito po ay dapat nating maunawaan. Una, sampalatayan na natin na ang mundong ito na ating ginagalawan at ang panahon na ating nilalakaran ay may pasimula. Manampalataya tayo dahil ito ay may pasimula, paghandaan natin yung araw ng pagtatapos. At marami pong mga nasulat sa Biblia na kailangan nating paghandaan bago ang kawakasan ng panahon. Opo. Isa na dyan, yung tungkol sa pagparito ng Panginoon. Dapat pinaghahandaan natin na tayo ay sasalubong sa Kanya. Sabi nga ay prepare to meet thy God. Meron ba tayong mga ginagawa o pinagkakaabalahan ngayon na katunayan na pinaghahandaan natin ang pagsalubong sa Kanya? Yung iba dahil walang pananampalataya at di nila alam na
may panahon ng kawakasan at totoo ang mga salitang ito na muling babalik ang Panginoon, ay hindi sila aware sa mga bagay na ito at kaya nababalik ang kanilang panahon sa kung ano-ano lamang ang mga bagay na gusto nilang pagkaabalahanan na wala namang kinalaman sa paghahanda sa araw ng kawakasan sa pagharap sa Panginoon. Yung iba naman nalilimutan na kung ikaw ay nagpasimulang mabuhay, meron ding panahon ng araw ng kawakasan ng buhay o kamatayan. Handa ka na ba na harapin kung darating yung panahon na ikaw ay mamamatay, papanaw at lilisan sa mundo? Paano ba ang matwid na paraan ng paghahanda sa araw ng kamatayan? Yung iba ayaw na pinag-uusapan yan. Pero dapat po yan ay pinaghahandaan. Hindi lang ihanda mo kung saan ka ililibing, kung saan kayo buburol, ano yung panggastos. Okay din naman, material na bagay. Pero handa ka bang humarap sa araw ng paghuhukom? So may panahon ng kawakasan. Dapat po pinaghahandaan natin yan. Bukod doon, pangalawang bagay, sa panahon ng kawakasan, merong mga mangyayari na tayo mismo makapagpapatunay na nasasaksihan natin. Dalawang bagay, sabi sa talata, marami ang tatakbo ng parut-parito at ang kaalaman ay lalabo. Literally and spiritually, totoo po ang bagay na ito. Na sa ating panahon, marami mga bagay, kahit ang mga tao na tumatakbo ng parut-parito o pabalik-balik. So, materially, yung sa pagkakaroon ng mga iba't ibang uri ng sasakyan, tumatakbo ang mga tao at ang sasakyan ng parut-parito sa himpapawid, sa dagat, sa mga baylan, ano? Yun po literally. Pero ang lalong malalim o kahulugan ng pagtakbo ng parut-parito, dahil sa mga nagaganap sa huling araw, kapag ang tao nagpaparut-parito, ay simbolo ito ng kabalisahan. No, hindi malaman ng tao kung saan siya susuling o babalik, katulad ng mga nagaganap ngayon ng mga digmaan o giyera sa iba't ibang panig ng mundo. Litong-lito ang mga tao, nagpaparot-parito, hindi alam kung saan susuling. At tayo po mismo ang nakasasaksi ng mga bagay na yan, na noon ay hindi naman yan nangyayari. Sapagkat yan ay hula pa lang. Pero sa ating panahon, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon, nasasaksihan natin ang kaganapan. At kasama ng bagay na ito, yung paglago ng kaalaman. So spiritually din and physical o literally talagang papaunlad ng papaunlad o papalago ng papalago ang kaalaman ng mga tao sa iba't ibang mga bagay. Kaalaman sa trabaho, sa negosyo, sa mga pananaliksik, hindi lang sa mga bagay sa mundo, maging sa kalawakan, pag-iimbento ng iba't ibang mga bagay na maaaring pakinabangan ng tao. Tayo mismo nakapagpapatunay. Kahit nga lang sa larangan, yung batid na benar, ng komunikasyon. Noon, parang napaka-imposible na yung kausap mo ay makita mo na nasa malayong lugar. Sapat na yung boses lang. Pero ngayon po kahit ang layo ng distance, parang nakaka-amaze na nakikita mo ng mukhaan yung taong kausap mo na nasa malayong lugar. At marami pang mga bagay. Pero bukod doon, umuunlad din ang spiritual na kaalaman ng mga tao. Patuloy na kumakasangkapan ng Diyos ng mga mananaliksik upang lalong maihayag sa atin ang malalalim na bagay ng Panginoon. Para na sa gayon, mga tuto tayo at mapaghandaan natin ang mga bagay na mga. So ito po. At higit kaysa rito, tayo mismo ang nakapagpapatunay na nadarama na natin ang panahon ng kawakasan sapagkat ang mga sign o palatandaan ng sinabi ng Panginoon na katapusan ng sangdibutan at katunayan ng kanyang muling pagbabalik, nasasaksihan natin ang mga bagay na nagaganap sa mundo. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na kapag sinalita ng bibig ng Panginoon, kahit matagal ng panahon, pag dumating yung takdang panahon, tested, subok. Hindi na kailangan subukin. Napatunayan ng paulit-ulit ang salita ng Panginoon na kapangyayari o pawang nagaganap. Yan po, mga minamahal naming taga-subaybay, kung sa ating kapwa-tao ay sinusubok natin ang bawat sanalita ng ating kapwa, sa Panginoon Diyos ay napatunayan ng ito ay subok, kung kaya hindi na po natin dapat itong subukin o testingin pa.
Maling sabihin ng tao na tignan ko nga kung totoo, tignan ko nga kung mangyayari. Yun po ay mga kalooban o kaisipan na hindi tayo lubos na nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. At kitang-kita po naman natin sa panahon natin ngayon na talagang umuunlad ang teknolohiya ng tao na kung minsan sa halip na magamit ito sa kabutihan ng sangkatauhan, ay nagiging daan pa ito upang pumuksa o mangwasak ng kanyang kapwa bansa. Na yan po ay mga pawang sinalita o inihula ng ating Panginoon Diyos na mangyayari po sa mga huling araw na ito. At sana sa pamamagitan ng mga pagtuturong ito ay lubos na lumika ito sa atin ng pananampalataya at sabihin natin sa ating kalooban na kung ano ang sinalita ng Panginoon. Lalo na kung ito ay may patungkol sa atin pong mga pagdilingkod sa Kanya, ay yun po ang ating gawin sapagkat walang salita na mula sa Panginoon Diyos na hindi totoo, na hindi makapangyarihan. Lahat ng Kanyang sinabi na pawang nasulat sa Biblia, ito po ay may lakip na kapangyarihan na sa isang takdang panahon, ito po ay magaganap o mangyayari. Kapatid na Neraya, ano ang banal na kalooban ng ating Panginoong Kristo Jesus na ibig niyang ihayag sa ating lahat, sa atin na mga sumusubaybay ng programang ito tungkol po sa kanyang mga salita at sa kanyang mga aral? Ang sagot po ay mababasa natin sa Aklat ng Juan, Kapitulo 12, versikulo 46. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan, upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Narito po ang paghahayag ng kalooban ng ating Diyos nung siya'y magkatawang tao. Tungkol sa Kanya at tungkol sa Kanyang mga salita. Ano ang ating narinig? Panginoon, ako'y naparito bilang itinulad niya ang kanyang sarili sa isang ilaw sa sanglibutan. Ano po ba yung pakinabang ng ilaw? Kahit literally, ang pakinabang sa ilaw ay nagbibigay o naghahatid ng liwanag sa isang lugar na madilim. Opo. Ang sanglibutang ito ay dahil sa paglaganap ng kasamaan ay totoong napakadilim. Mm-hmm. At dahil sa kadiliman, bunga ng kasamaan, pati ang kaisipan ng mga tao ay nadirimlan. At dahil sa awa at pag-ibig ng Panginoon, ayaw niya ang tao ay manatiling mamuhay sa kadiliman. Gusto niyang tanglawan o enlight yung isip ng tao para makapagdesisyon at makapamuhay ng tama. Kaya naparito siya. Ang kanyang role na ginampanan ng si magkatawang tao ay ilaw at ang paraan ng pagbibigay niya ng liwanag ay sa pamamagitan ng kanyang paghahayag ng kanyang mga salita o ng kanyang mga banal na aral. Para maklaim ng tao yung biyaya ng salita ng Panginoon. At yung biyaya ng Panginoon o sinagkatawang tao, kailangan yung mga aral na itinuro, yung mga salita na sinabi ng Panginoon ay malaman ng tao, mapakinggan niya. At higit sa lahat, sabi ng Panginoon, siya ang Panginoon at ang kanyang mga salita ay kailangan sampalatayanan para ang tao po ay huwag manatili sa pamumuhay sa kadiliman. Kaya sana po ma-appreciate natin yung isa sa dahilan kung bakit nagkatawan taong Panginoon ay para sa ating kapakanan, para liwanagan niya tayo. Ang kailangan lang, inuulit ko po, para makarating sa atin ng liwanag ng pagiging ilaw ng Panginoon at ng kanyang mga banal na salita, pakinggan natin, sampalatayanan natin ang kanyang mga banal na salita. Tanggapin natin at yan ang unti-unti tutulong sa atin para po sa talagang totoong pagbabago, pagbabagong buhay sa ikabubuti. Mula dun sa isang buhay na madilim, walang direksyon, sa pamamagitan ng aral ay tanglawan ng Diyos ang ating isipan, ng ating buhay at makapamuhay tayo sa kaliwanagan. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay, napakabuti ng kalooban ng ating Panginoon. Napakabuti ng kanyang layunin
kung bakit niya itinuturo sa atin ang mga araling katulad nito. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay manatili sa kadiliman. At ang kadilimang tinutukoy dito ay sumisimbolo sa kasamaan ng paraan ng pamumuhay ng bawat tao na naririto sa ibabaw ng sanglibutan. Gaya nga ng sinasabi ng banal na kasulatan, ang mundong ito'y gaya ng nasa pusikit na kadiliman. Napakadilim ng buong mundo. Ito po ay bunga ng mga paggawa ng kasamaan sa iba't ibang paraan na ginagawa ng tao na tila bagang hindi na kumikilala sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Kumbaga'y ginagawa nila ang ibig nilang gawin, kung ano yung kanilang maisipan, hindi na nila kinukonsidera kung ito ba ay ikalulugod ng ating Panginoon Diyos. Ang mahalaga po sa sangkatauhan sa ating kapanahunan ay ang personal na interes. At yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo, sa mga huling araw na ito ay darating ang panahong mapanganib. At dahil ibig ng Diyos na tayo po ay maiahon sa tinatawag na kadiliman, narito ang paraan ng Diyos. Tanggapin natin ang kanyang salita, pakinggan natin at sampalatayanan natin. Kung gayon, tayo po ay maiaahon sa tinatawag na kadiliman ng mundong ito. At ikaw mismo, magiging kasangkapan ka na magpalaganap ng liwanag, bunga ng ating pong pagsampalataya sa aral at katuwiran ng ating Panginoon Diyos. Sa katapus-tapusan, kapatid na Neraya, gaano kahalaga na ang tao'y makinig, sumampalataya, at pagkatapos sumampalataya ay isakabuhayan niya ang mga salita o aral ng ating Panginoon Diyos na pawang subok alinsunod sa Biblia. Ang huling talata na ating babasahin ay mababasa natin sa Santiago bilang sagot sa inyong katanungan. Santiago 1:21 hanggang 22. Sa salin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. Kaya talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Napakaliwanag po ang mga mensahe na gustong ipaabot ng mga talatang ito na ating narinig. No po? Napakahalaga na ang mga salita ng Diyos na makapangyarihan na natala sa banal na kasulatan, binabasa, pinakikinggan, higit lang ay sinasampalatayan at ipinamumuhay. Ayon po sa aral turo, ang mga salita ng Diyos na ito ay tested o subok. Sinabi ng Panginoong ito ay makapagliligtas sa inyo. Opo, ang Diyos ay kasama sa kanyang pagiging Diyos, yung pagiging tagapagligtas. Pero paano ba o ano ba ang pangunahing kapangyarihan ng Diyos? Kasangkapan niya para ihatid sa tao ang biyayang kaligtasan. Ang isang paraan sa pamamagitan po ng kanyang mga banal na salita. Tiniyak ng Biblia ang mga salitang ito, yung mga salita ng Diyos, yan niya ay makapagliligtas sa inyo. Kaya napakahalaga po ang mga tao magkaroon ng interest na basahin niya, pakinggan niya, unawain niya, sampalatayanan niya. Lalo niya paglaanan niya ng panahon na isakabuhayan o ipamuhay ang mga salita ng Diyos. Sapagkat kung ikaw ay makikinig lang, hindi mo naman ipapamuhay yung salita ng Diyos na yung napakinggan, hindi rin ito magdudulot sa iyo ng kaligtasan. Para ka lang ang tao humaharap sa salamin, nakikita mo yung karumihan, hindi mo nililinis. Dinadaya mo lang ang iyong sarili. Kaya wag lang tayong makinig, wag lang tayong magbasa ng mga salita ng Diyos. O wag lang natin sabihin na naniniwala tayo sa ating mga napapakinggan. Patunayan natin na tayo sumasampalataya sa salita ng Diyos sa paraang i-apply natin sa ating pagkatao. Kung ano yung itinuturo, yun po ang sikapin nating
sampalatayanan at gawin. At kung isinasagawa natin, ipinapamuhay natin ang mga aral ng Diyos, katulad ng mga aral tungkol sa pagsisisi, mga aral tungkol sa pagbabagong buhay, mga aral tungkol sa pagtalikod sa iba't ibang uri ng gawang masasama, yun po ay mga aral na tumutulong sa atin para tayo po ay maligtas. At kasama ng mga aral na pag-iwas sa mga masasamang salita at gawain, ini-encourage naman tayo na magsikap ng mga pananalita, ang ating pamumuhay at gawa ay mga gawang pagtalima sa mga aral na itinuturo ng Diyos tungkol sa pagpapakabanal, tungkol sa pagsamba, tungkol sa mga paglilingkod sa Kanya sa loob ng kabanal-banalang iglesia. At makakaasa po tayo sapagkat sinabi ng Diyos, ang mga salita niya, ang mga aral niya, makapagliligtas sa inyo. Hindi na natin ito dapat pag-alinlanganan. Hindi na natin kailangan itong subukin pa kapagkat napatunayan na lahat ng mga sumampalataya, lahat ng mga unang lingkod ng Diyos na namuhay, sila po ay pinangakuan at umaasa sa biyayang kaligtasan ng mga salita ng Panginoon. Yun po mga minamahal naming mga taga-subaybay, isang pagkakamali ang magagawa ng tao kung sabihin niya sa kanyang sarili na hindi niya kailangang makinig ng aral at salita ng Panginoon sapagkat sa ganang kanyang sarili ay kaya niyang baguhin ang kanyang masamang gawi. Yun po ay hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan sapagkat bahagi pa rin ng salita ng Panginoon Diyos, hindi po kailanman makapagbabago ng kulay ang isang Etiope o makapag-aalis ng batik ang isang leopardo. Gaya ng sinasabi sa atin, wala tayong kapangyarihan, wala tayong kakayahan upang sa ganang ating sarili lamang ay mabago natin ang ating paraan ng pamumuhay, pag-uugali, pagsasalita na maghahatid sa atin sa kaligtasan. Isa lang po ang itinuturo ng Biblia. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Paniwalaan natin ito na totoong-totoo ito at kailanman ay hindi magsisinungaling sa atin ang ating Panginoon. At pagkatapos natin itong tanggapin, sampalatayanan ay isakabuhayan po natin upang sa ganitong kaparaanan, ikaw mismo ay magsisilbing patotoo sa mga tao na kung tanggapin ng tao ang salita ng Diyos, ikaw ay kasangkapang tagapaghasik ng kaliwanagan sa mundong ito at yung mga pagtuturong ito ay maghahatid sa atin sa lubos na kaligtasan. Mga giliw naming taga-subaybay, sana ang diwang banal ng pagtuturong ito ay siya nawang basbasan, ipagpala sa ating buhay mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.